Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Tunay na ang Diyos ay gumagawa sa ating puso. Tunay na ang Diyos ay mapagpalad, mabuti sa bawat isa sa atin. Sa umaga pong ito, ay nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa unang Korinto, Kapitulo 26 hanggang talatang 31. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang talatang 31. Ganito po ang siyang isinasaad mula po sa talatang 26. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi sa marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marapat, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang mga matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mabababa at hinahamak sa sanlibutan, ngunit ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na maging karunungan para sa atin mula sa Diyos at kaluwalhatian at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang magiging teksto po natin ay yung po nasa talatang 30 at 31. Sabi po dito, subalit kayo, ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya, ang mga tinawag ng Panginoon at binanal sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Subalit kayo ay na kay Kristo at naging karunungan para sa atin sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Tunay mga minamahal na ang Diyos ay mahabagin at siya ay malaki ang kanyang pag-ibig sa atin. At patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon sapagkat nais niya na tayo ay manatili sa Kanya. Ang magiging tema po natin ngayon ay Stay with Christ, the only begotten Son of God. Manatili tayo kay Kristo sapagkat si Kristo ang tanging buktong na anak ng Diyos. Ito ang lubusang layunin ng Panginoon para sa atin. Ito ang kanyang walang hanggang panukala na pinagkaloob ng Diyos upang tayo bilang mga tinawag, mga mananampalataya, mga hinirang niya bago pa itatag ang sanlibutan. Tayo'y sumagana sa biyaya sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya sa kanyang bayang pinili. God is so gracious. At yung kanyang biyaya ay kanyang itinalaga para lamang sa mga mananampalataya. Ito ang biyaya na ibinigay niya
na sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, pinagkaloob sa atin ang kanyang anak at ginawang karunungan, katwiran, kabanalan at kaligtasan natin. Tatlong bagay ang isasaalang-alang natin, mga minamahal, sa umagang ito. Una, na si Kristo ang ating bato sa lahat ng kapanahunan. Christ is our rock of ages. Ang ikalawa ay si Kristo ang kanyang magagawa ay ganap, sakdal, at maluwalhati. At ang pangatlo ay si Kristo sa kanyang biyaya ay hindi nagbabago. Una-una ay yung po tungkol sa ang Panginoong Jesucristo, ang ating bato sa lahat ng kapanahunan. Sa lumang tipan ay ating makikita ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. At pag sinabi nating bato, ibig sabihin ito'y matatag, matibay, hindi kayang wasakin, lalo-lalo na pag ito'y naukol sa ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, sa malawak na pananalig na siyang tinutukoy sa mga awit, Kapitulo 91. Ang sabi dito, sa mga awit 91, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan, sapagkat ililigtas kanya sa bitag ng mga maninino at nakakamatay na salot. Ito ay awit ng isang mananampalataya. Pinahayag niya dito na sa lahat ng kanyang buhay ay siya'y nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay buhay na nakikitungo sa atin, na siya ang gumagawa sa atin, o kaya nga nasabi ng mananampalataya, siya'y naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan. Pag sinabi natin kataas-taasan, ibig sabihin, ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Siya sa lengguwahe na omnipotent. Pag sinabi natin omnipotent, ay sakdal sa kapangyarihan. At walang sino man na maaaring sumuway sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalooban. Sapagkat sinabi ng mananampalataya ay doon siya lumililim sa kapangyarihan ng Diyos. Ito'y binigyan ng halimbawa dito sa mga awit 91 na kung paano na ito'y mayambing natin sa isang inahin na mayroong mga sisiw. At sa ngayon ay hindi na tayo nakakakita ng mga agila. Maring sa masukal na kabundukan ay mayroong mga agila. Pero sa ngayon, wala. Sapagkat noong araw ay maraming mga agilang lumilipad.
Pag ito'y nakita ng inahin, ang isang bagay na kanyang tinatawag ay yung kanyang mga sisiw na mga anak. At bubuka ng kanyang inahin ang kanyang malamay, malawak na pakpak. At kanyang lulukuban ng kanyang malamay at makapal na pakpak ang lahat ng mga sisiw upang itago doon sa dadagit na lumilipad na nasa itaas. Sa larawang yun ay ating masusumpungan na ganun ang Diyos. Na kaya't nasabi dito ng mga awit na ako'y nasa lilim ng kanyang kapangyarihan. Malabay, malawak, at kaya siyang protektahan sa lahat ng mga kaaway. At pag tayo'y nagtiwala sa Panginoon kayo din, ipagtatanggol niya tayo araw at gabi, at tayo'y kanyang pagkakalooban ng kapayapaan sa ating puso. Katunayan, sinabi dito na kung sakaling dumating ang mga kakilakilabot na mga panahon, tayo ay kanyang iingatan. Tulad na sinabi dito sa talatang 5. Nasabi dito, ang mga kapilakilabot sa gabi ay di makakakuta ni ampana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. At kahit na nabubuwal ang libo-libong mga tao, sabihin marami ang namamatay, ay ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin dahil sa kanyang malawak, makapal at makapangyarihang pakpak ng proteksyon, ng pag-iingat sa atin. Kaya ang banal na kasulatan ay gumagamit ng mga talinghaga upang ang mga mananampalataya, siya lamang ang makakaalam ng mga bagay na ginagawa ng Diyos. Lagi natin tatandaan, ang talinghaga ay ibinigay lamang sa mga mananampalataya. At ito'y hindi naintindihan ng mga di mananampalataya. Dahil lalo na ang Panginoong Jesucristo, marami siyang ginamit ng mga talinghaga upang ipahayag sa atin ang kanyang pagkalinga, pagmamahal, at matutunan natin na kahit na maraming libo-libong mga natutumba, sabihin na natutumba ay nangamamatay, at kahit na 10,000 ang namamatay, ay tayo'y kanyang iniingatan. Kaya nga't nasabi dito ng mga awit, ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, sabi sa talatang 10. Walang kaparusang lalapit sa tolda mo. Sapagkat maging ang mga anghel ay binigyan ng otoridad ng Panginoon, ng kapangyarihan, upang tayo ay ingatan. Sapagkat sabi sa talatang 11, sapagkat siya'y nagbilin sa mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. At ito ang ating nasusumpungan na tunay na ang Panginoon ay bato para sa atin, na tayo ay iniingatan. Alam niyo, sa panahon ito, halos mga kasamaan ang ating nadidinig. At alam natin na mayroong kaparusahan ang mga bagay na yun.
na ginagawa ng mga hidwang mga salita, lalo-lalo na sa mga nakakabasa sa mga social media. Pero alam natin na ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit, sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, tayo ay kanyang iniingatan. Ang isang pang bagay na sinabi dito ay yung sa panahon ni David. Sabi sa mga awit, Kapitulo 18, talatang 1, ang sabi ni David, ito ay habang siya ay hinahabol ni Haring Saul. Ang kadahilanan kung bakit hinahabol ni Haring Saul si David ay sapagkat labis ang kanyang kainggitan, labis ang kanyang nais na mapatay si David at mawala sa kanyang buhay. Pero si David ay malaki ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Malaki ang kanyang pananampalataya. Kaya't nasabi niya sa talatang 2 ng Kapitulo 18, ang Panginoon ay aking malaking bato. Ibig sabihin sa kanyang pagtitiwala, walang maaaring makapagpatinag sa kanilang relasyon sapagkat siya'y iniingatan at pinagpapala ng Panginoon. Ganun kalaki, ganun katatag ang pananalig ni David sa Panginoon. Kahit na siya ay habulin, sapagkat si David ay hinahabol ni Haring Saul. Kahit man siya dumaan sa kapatagan, sa kabundukan, at kahit na sa kuweba, ay hinahabol si David. Sapagkat minsan ay napadako si David sa kuweba upang magtago sa paghabol ni Haring Saul, pero iningatan siya ng Panginoon. Kaya nasabi niya, iniibig kita, O Panginoon, ng aking kalakasan. Sabihin, sa kalakasan niya ay labis niyang iniibig ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay siyang unang umibig sa kanya kahit na hindi siya kaibig-ibig sapagkat ang pinagmula ni David, siya ay tagapag-alaga lamang ng mga tupa ng kanyang ama. At sa kabila noon ay siya'y inibig ng Diyos at iniligay sa mataas na kalagayan. Kaya't nasabi ni David, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta, ang aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y manganganlo ako. Siya ang aking kalasag. Siya ang sungay ng aking kaligtasan, aking matayong namuo. Iyan ang paninindigan, iyan ang pananampalataya ni David. At umaasa tayo, mga minamahal, na bawat isa ay magiging ganito ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat sa buhay natin dito, maraming mga masalimuot na mga pangyayari. At kuminsan, maraming mga tao na nagagalit sa atin. Pero wala namang kadahilanan. Marami ang naiinggit sa atin, pero hindi natin makita ang kanilang pagkainggit. Marami ang siyang nagagalit at nais na tayo mawala sa kanilang mga landas. Pero hindi natin makita ang kadahilanan. Pero sa buhay ni David, naranasan niya si Haring Saul, hari ng Judea, hari na siya ay makapangyarihan. Ngunit kay David, ang ginawa niya ay siya ay nagtiwala sa Panginoon. Kat ito ang kanyang paninindigan sa kanyang buhay.
na ang Panginoon ang aking malaking bato, aking kuta, aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nangangandong ako, aking kalasag, at siya'y sungay ng aking kaligtasan. Siya ang matayog na muog ng aking buhay. Ganito ang siyang ipinamamalas ng Panginoon sa bansang Israel. Alam natin sa Old Testament ay naging alipin ang bansang Israel ng Ehipto. At dahil doon, naawa ang Diyos, inibig niya ang bansang Israel at inilabas mula roon sa Ehipto. At pagkatapos, sila'y nakatawid sa dagang pula. At para sila'y makatawid, hinawi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng hangin at natuyo ang lalakaran ng mga Israelitas. Nakatawid sila doon. Ngunit sa kanilang paglalakbay, naubos ang kanilang mga pagkain. Wala silang makakain araw-araw. Unang-una, hindi sila makapagpanin sapagkat naglalakbay sila. Ang kanilang tinatahak ay mabato, mabuhangin, mainit, malamig sa gabi. At kung titignan natin, wala. Mamamatay sila sa ilang. Mamamatay sila sa disyerto. Ngunit ang Diyos, sa kanyang kahabagan at pag-ibig, binigyan sila ng pagkain araw-araw sa loob ng 40 taon. Imagine, 40 years ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, sila'y pinagpala ng Panginoon. At merong pangyayari na wala silang mainom na tubig. So, kaya nga dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan na sa Exodo Kapitulo 17, talatang 6, na inutusan si Moises sapagkat ang bayan ay uhaw na uhaw, pagod na pagod sa kanilang paglalakbay. Ang sabi sa Exodo Kapitulo 17, talatang 6, narito ako'y tatayo sa harap mo, roon sa ibabaw ng bato sa Horeb. At iyong papaluin ang bato at lalabasan ang tubig upang ang bayan ay makainom. Gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Tunay na Diyos ay isang bato para sa buhay ng mga Israelitas, sapagkat sila'y nakaharap sa isang malaking tipak na bato. At habang sila'y naghihintay, nauuhaw sila, napapagod sila, hindi lamang sila, gayon din ang kanilang mga hayop. Ang kanilang mga anak, ang kanilang mga ninuno ay naroon. At gayon ang ginawa ni Moises. Kinanti, pinalo yung bato. At ano ang sabi sa banal na kasulatan? Bumukal ng tubig. Lahat sila ay nakainom. Ang lahat ng kanilang mga hayop ay nakainom. Mga minamahal, ito ay isang larawan upang tayo sa ating buhay na sinabi ng Panginoon, kaya tayo wala ay sapagkat hindi tayo nananalangin. Dumako tayo sa ating Ama na siya ang ating bato. At kung tayo mananalangin, bubukal ng pagpapala ang ating buhay. Katunayan, ito ang sinabi ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3. Na sabi dito, nais kong basahin, na ang sinabi ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3. Sabi dito ni Pablo,
Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Inyong pansinin yung sinasabing blessing o pagpapala. Ito ay past tense. Ibig sabihin wala pa ang sanlibutan. Ngunit ipinahayag na ng Diyos na ang pagpapala ay pinagkaloob sa kanyang buktong na anak upang dumaloy sa atin ang pagpapalang yun. Past tense na yung ginawa Past tense na nakatala. Ibig sabihin pinagtala na tayo ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. At sa pagpapalang yun, ang kinakailangan lamang natin ay lumapit sa Kanya sapagkat siya ang ating matibay na bato. Si Kristo, na sa lahat ng kapanahunan ay siya'y nagbibigay ng pagpapala. Sapagkat ang sabi dito, siyang nagpala sa atin. Nasabihin ito ng Panginoon, hindi pa tayo ay pinapanganak. Wala pa tayo. Pero sa panukala ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kaalaman at karunungan, tayo ay kanyang pinagpala. Kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. O kaya kung ating babasahin yung kapitulo 1 dito, mula sa talatang 3 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ay makikita natin ang sunod-sunod na pagpapala na ginawa ng Diyos sa atin. At yun ang ginawa niya. Sapagkat ang gawa ng Diyos ay sakdal. Sabi sa Deuteronomio, Kapitulo 32, talatang 4, siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Pinamamala sa atin, mga minamahal, ang tungkol sa Kanya, sa ating Diyos at ating Ama, pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu at ng Kanyang buktong na anak, na ang Kanyang mga gawa ay sakdal, tibay, tulad sa isang bato. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang siya ang maging karunungan. Ito ang sinasabi dito sa talatang 30 ng ating binasang Kapitulo 1, talatang 30. At ang sabi dito, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan. Yung karunungan, naging, sabi sa English ay wisdom and righteousness and sanctification at redemption. Walang hanggang pagpapala. Tunay na sinasabi niya sa Revelation, Kapitulo 21, talatang 6, na sinasabi ang ganito, at sinabi niya sa akin, ito ay kausap ng Panginoon si Juan, the Beloved, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig na buhay. Ang pagtatagumpay o ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Kaya ang lahat ng mga gawa ng ating Panginoong Kristo ay sakdal at malwalhati.
sapagkat nung siya ay dumako sa lupa, siya ay nagpakababa at ang kanyang ginawa ay para sa ating kaligtasan. Sapagkat sakdal ang kanyang gawa para sa ating kaligtasan. Sapagkat ito ang ninais ng Diyos ayon sa kanyang biyaya kung papaano na tayo ay tutubusin at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang kaligtasan ng tao ay hindi sa pamagitan ng kanyang kapasyahan, kundi ito ay ayon sa kapasyahan ng Diyos, sapagkat ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Ito yung tinatawag na biyaya ng Diyos, the unmerited favor. At sabi dito sa ating pinag-aaralan ay ang biyaya ng Diyos ay unmerited love. Ibig sabihin kahit na tayo'y hindi ka-ibig-ibig at katangit-tangit, inibig tayo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, unmerited. Ibig sabihin, kahit na hindi kayo kaibig-ibig, kahit na kayo ay hindi katangit-tangit, kayo ay inibig ng Diyos at yun ay matatag. O yun ang kapasyahan ng Diyos. At yun ang spiritual blessing na tinutukoy sa banal na kasulatan. Ng biyaya ay unmerited favor. Na hindi tayo kaaya-aya, gayon pa man, hindi tayo ng Diyos. At yun ang kinakailangan sinasampalatayanan natin. Sapagkat ang mga bunga na ipinagkaloob sa mga mananampalataya ay dahilan sa biyaya ng Diyos. Unmerited gifts of God. Halimbawa, ano ang mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon? Sapagkat ito ang layo ng Diyos upang makita natin ang kasakdalang gawa ng Panginoon Kristo para sa atin. Kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig, inibig niya tayo. At hindi lamang yun, pinagkalooban tayo ng mga kaloob. At ano ang mga kaloob na yun? Tulad sa sinasabi sa Galatia. Sa Galatia, Kapitulo 5 ay ito ang bunga ng ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya. At ito ay nakatala sa Kapitulo 5, talatang 22. Minsan ay mayroong isang tao na nangangaral at kinu-question niya ang tungkol sa mga bunga. Bilang mananampalataya daw. Kaya ang tanong niya ay, kayo ba ay nangumunga? Yan ang tanong niya. So ang sagot ko, ang bawat mananampalataya na nakaugnay sa Panginoong Kristo ay namumunga. At isang bagay na pamumunga dito ay ang pagpapasalamat dahil sa kagandahan ng kalooban ng Panginoon. At hindi lamang yun, ang magiging pamumuhay niya ay tulad na sinasabi sa talatang 22, na ito ay ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Bumubukal ang pag-ibig sa buhay ng isang mananampalataya. Ito yung pinagpapasalamat ni Pablo sa mga mananampalataya at ang sabi niya, ako'y nagpapasalamat sapagkat ang inyong pag-ibig sa kapwa mananampalataya ay nahayag at nakikita ng marami pag-ibig at naroon ang kagalakan. Ang mga bagay nito ay pangunahin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano ang inyong kaaliwan sa buhay nito sa katawan at kaluluwa? Kagalakan.
Yan ang unang bagay na madadama ng isang mananampalataya, ang kagalakan at kapayapaan. Sapagkat ang Diyos ay hindi na nagagalit sa Kanya, kundi mapayapang umiinig sa Kanya, kaya't may kapayapaan sa puso ng isang mananampalataya. Hindi na niya iniisip ang mga bagay na masasama sapagkat hindi na itinuturing ng Diyos na sila ay masama, kundi sila ay binanal. Kaya't meron silang kapayapaan sa kanilang puso. Meron siyang pagtitiyaga. At ang buhay niya ay merong kagandahang loob, kabutihan at katapatan at kamuan at pagpipigil. Ito ang mga bagay na bunga na siyang makikita sa buhay ng isang mananampalataya. At hindi lamang yun, kundi binabanggit din ang mga kaloob na ipinagkakaloob ng Panginoon. At ito ay sinasaad sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 1, na sinasabi dito ngayon tungkol sa mga kaloob ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na kayo'y makaalam. At mula sa Korinto, Kapitulo 11, talatang 4, ay dito inihayag ng Panginoon ang mga kaloob na siyang buhay na nararamdaman ng mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay araw-araw. At tulad ng sinabi sa Kapitulo 11, talatang 4 ng unang Korinto, sabi dito, ang bawat lalaking nananalangin o nagpapahayag ng propesiya na may takip ang ulo ay niwawalang puri ang kanyang ulo. At nais kong dumako sa talatang pagpapahayag tungkol sa mga kaloob ng Diyos. At ito ay nasa Kapitulo 12, talatang 4, na mayroong iba't ibang uring kaloob, subalit isang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit isang Panginoon. At may iba-ibang uri ng gawain, subalit isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit ang bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Kaya't mga minamahal, ito ang siyang pinakaganap na gawa ng ating Panginoong Jesucristo upang umunlad at sumagana ang buhay ng isang mananampalataya at gayon din sa buhay ng isang iglesia. Na mga bagay na ito ay makikita ng pagmamahalan ng mga kapatiran, ang pagtutulungan ng mga kapatiran, ng mga bagay na ito ay tunay na pagpapahayag ng sakdal at maluwalhating gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay naglaan ng isang kaharian. Nang sabi sa Daniel Kapitulo 7, talatang 13, nang sabi dito, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ang mga alapap sa langit. Ang isa'y gaya ng anak ng tao na siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit niya siya sa harap niya. At sabi sa talatang 14, at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at na hindi lilipas. At ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba.
At yan ang sakdal na gawa at maluwalhating gawain ng Panginoon. Ang ikatlo ay ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagbabago. Ang tunay na biyaya ay siyang nagiging bunga ng katapatan ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tulad na sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya, ito ang mga katangian na siyang isinasaad sa unang Pedro Kapitulo 3. Unang Pedro Kapitulo 1, talatang 3. Ang sabi dito ay, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo sa mga patay. Tungkol sa isang manang hindi nasisira, walang dukis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahanda ipahayag muli sa huling araw, sa huling panahon. Sa ganito kayo nangagagalak. Bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang dalisayin ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy na nauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at pagpapakita ni Jesucristo. O mga minamahal, ito ang di nagbabagong biyaya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya na sa pamagitan ng biyaya ay merong nakalaan na mana para sa atin. Yon ang biyaya ng Diyos. Ito'y inilaan ng Diyos sa langit. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, huwag magulunihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At ito ang siyang laging nasa isip ni Pedro. Nang sabi niya, merong isang manang hindi nasisira at yun ay ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. At tulad ng binasa natin sa Daniel, yun ay isang kaharian na maluwalhati, sakdal, at hindi magigiba. Ang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, at ito'y inilaan sa langit para sa atin. Kaya ang Diyos ay makapangyarihang nag-iingat ng mga bagay na ito sa atin. Bakit? Sapagkat ang sabi sa Banalang Sulatan, tayo ay mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Alam ba ninyo na ang Diyos ay sabik na sa atin? At sa kasabikan niya, kinakailangan tapusin natin ang ating panahon dito sa lupa. Kaya ito ang kagalakan ng mga mananampalataya na pag siya'y kinuha na, sabik na sa Kanya ang Diyos. Upang mula dito ay ilipat tayo sa kaliwanagan. At yun ang siyang pinutukoy
ng Panginoon. Sa ikalawang Pedro, tinutukoy naman dito sa talatang 2, Kapitulo 1 ng ikalawang Pedro, sabi dito, sumainyo nawa. Ito ang laging sinasabi. At sabi niya sa talatang 2, sumagana nawa sa inyo ang biyaya, ang kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Kristo at kay Jesus na Panginoon natin. Nais ng Panginoon na tayo ay sumasagana sa biyaya. Sapagkat ang Diyos ay mayaman sa biyaya. Kaya nasabi ni Pedro na lumago tayo sa biyaya at sa kaalaman natin sa Panginoong Jesucristo. Yon ang tungkulin natin bilang mananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ang araw ng Sabat, ang Lord's Day, ay ibinukod ng Diyos para sa atin ito, upang tayo ay lumago sa biyaya. Habang tayo narito, nais ng Panginoon, sa ating pananambahang ito, ay tayo'y lumago sa biyaya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya, ang araw na ito ay hindi dapat ipinagpapalit sa anumang okasyon, sa anumang pagdiriwang, sa anumang bagay na pagtitipon, kundi ito ay inilaan ng Diyos para tayo lumago sa biyaya ng Diyos. At kung ating titingnan, napakaraming biyaya ng Panginoon. Kaya sabi sa ating paksa, manatili tayo kay Kristo. Sapagkat naroon ang sagalang biyaya na nakalaan sa atin at kapayapaan. Hangarin ni Pedro sa bawat mananampalataya, sumagana nawa ang bawat isa sa biyaya at sa kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon. O mga minamahal, nawa ang mga bagay na ito ay magbunga sa ating puso. Na huwag nating kalilimutan kung bakit tayo ay narito sapagkat nais ng Diyos na tayo sumagana sa Kanyang biyaya. Ito ay para sa atin. Pinagpala na tayo bago pa tayo ipinanganak. Sa walang hanggan, pinagpala na tayo, Panginoon, upang tayo'y sumagana sa Kanyang biyaya magpakailanman. Amen. Maraming salamat po, O aming Diyos at aming Ama, sa mga salita mo at naway patuloy na kami sumagana sa iyong biyaya at sa iyong kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.